Inamin ng mga tagaloob sa Moscow kay Vladimir Putin na madalas silang magsinungaling tungkol sa sitwasyon sa linya ng labanan para makakuha ng medalya at parangal. Nang mabilis tanggihan ni Putin ang tigil putukan at atakihin ang mga lungsod ng Ukraine sa Pasko, marami sa kanluran ang nagtanong kung bakit. Parang pinipilit ng kanluran. Ang sitwasyon sa harap, lalo na sa Kupiansk, ay nagpapakita na ang pansamantalang tagumpay ng Russia ay nauurong na. At sobrang init ng ekonomiya, kaya nalilito na ang central bank kung saan itataas ang interest rate. Makatuwiran sanang magpahinga muna para hindi mawala ang nasakop na teritoryo. Kung tumigil si Putin isang linggo na ang nakalipas, baka napanatili pa niya ang okupasyon sa Kupiansk. Opisyal nang tumugon ang Moscow sa panukalang Pasko na tigil putukan, hindi pumayag. Dito lumabas ang investigasyon ng Financial Times na sa tingin ko ay nagtama sa lahat. Ang konklusyon ng pahayagang ito ay medyo simple. Kung may nag-iisip sa Russia na si Putin ay isang chess master na nakikita ang lahat sa board at mahusay na naglilipat ng mga pyesa, hindi talaga ganoon ang kaso. Ayon sa Financial Times, kinumpirma ito ng mga source sa intelihensya at Kremlin. Nabubuhay ang presidente ng Russia sa pinakamahal at mapanganib na bula at hindi sinasabi sa kanya ang totoo. Sina Belousov at Gerasimov ay gumawa para sa kanya ng folder system ng tagumpay na pumalit sa realidad ng magagandang grapiko. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano niloloko si Putin, anong datos ang ipinapakita sa kanya at bakit ganito ang bula ng kasinungalingan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maaaring hindi magtapos ang digmaan sa 2026 sa isang kasunduang pangkapayapaan. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pag-share ng mga episode sa YouTube. At lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa description ng video ang link. Doon namin agad inilalathala ang mga balitang dumarating. Ano ang isinulat ngayon ng Financial Times? Ayon sa investigasyon ng publikasyon, naging pabrika ng pekeng balita ang sistema ng pag-uulat sa Ministry ng Depensa ng Federasyon ng Rusya. Simple lang ang sistema. Bawat antas, mula komandante ng batalyon hanggang hepe ng General Staff, pinapaganda ang bilang ng casualty at itinutulak ng mga opisyal ng Rusya ang mga sundalo sa pagsalakay para maitayo ang bandila ng Rusya. Kunan ang sandaling ito gamit ang drone at ipadala ang video na ito sa nakatataas na pamunuan bilang patunay na umusad ang mga Ruso sa linya ng labanan. At wala silang pakialam kahit na sa loob lang ng ilang minuto, mapapatay ang mga sundalong Ruso ng drone ng Ukraina o kahit ng impanterya ng Ukraina. At basta na lang aalisin ang bandila. Ang ideya ay gamitin ang video na ito bilang patunay sa mga general sa itaas na nasakop namin ang isang bahagi ng teritoryo at dahil doon ay karapat-dapat kaming tumanggap ng medalya. At ang pinakamaingay na kaso ay ang pagsakop ng hukbong Ruso sa mga ghost town. Naalala mo ba ang balita tungkol sa pagsakop sa Kupiansk? Ngayon, umiiyak na talaga ang mga Russian Z military correspondents. Hindi talaga nasakop ang Kupiansk. Kontrolado ito ng sandatahang lakas ng Ukraine ayon sa Financial Times. Sa mesa ni Putin ay may folder na nagsasabing napalaya na ang Kupiansk. Noong panahong iyon, may labanan pa sa industrial zone pero kontrolado na ng sandatahang lakas ng Ukraine ang lungsod. Pero ang sugo na magdadala ng balita tungkol sa pag-atras sa Kremlin ay hindi nagtatagal doon. Dahil sa galit, natataranta ang mga general at hindi basta nagbibigay ng mga lungsod kay Putin tuwing may okasyon. Ayon sa ulat ng Washington Institute for the Study of War, noong Disyembre 24, sinabi ng isang pro-Kremlin Russian war correspondent na matagal nang nawala sa mga tropang Ruso hindi lang ang Kupiansk kundi pati malaking bahagi ng kanilang posisyon doon. Sa kanlurang pampang ng Ilog Oskol, dahil nabawi ng mga tropang Ukranyano ang mga posisyon sa Hilaga at hilagang kanluran ng Kupiansk, sa Kondratyovka at Radkovka, pati na rin sa mga gilid ng Mirovo. Bukod pa rito, inamin din ng parehong war correspondent na ang tatlong pamayanang ito lamang ang tunay na kontrolado ng mga tropang Ruso bago nagsimula ang mga kontraopensiba ng Ukraine. Sa mga nakaraang linggo, sa kabila ng mga pahayag ng militar ng Rusya tungkol sa pagkontrol sa 11 pamayanan sa rehiyong ito. At ngayon, binabatikos ng mga war correspondent ng Rusya ang pamunuan ng militar ng Rusya dahil sa pinalalaking tagumpay ng mga Ruso sa Kupiansk at mga kalapit na lugar.
pati na rin sa napaaga nilang paglipat ng mga reserba mula sa Kupensk dahil masyadong naniwala ang mga hindi naliligo na Ruso sa kanilang sarili na pagpasok nila sa Kupensk ay basta na lang nilang inalis ang mga reserba. Oo, nasakop na namin lahat. Hindi na mababawi ng sandatahang lakas ng Ukraine ang lungsod na ito. Ngayon, nagrereklamo na ang Russian war correspondents, nagtatanong kung paano nangyari yon. Dagdag pa rito, iniulat ng mga war correspondent ng Rusya na halos napalibutan na ang mga tropa mula sa ika-27 hiwalay na Motorized Rifle Brigade. Sa huli, pati mga Ruso ay umamin na mula Disyembre, 11 ang sandatahang lakas ng Ukraine ay nakalaya ng mga teritoryong may sukat na 182 na kilometro kwadrado. Ito ay sa direksyon ng Kupiansk. Dito sa sektor na ito, pero sa mga ulat ng Kremlin at ng Ministry of Defense ng Russian Federation, ang Kupiansk ay nasa kontrol pa rin ng mga Ruso hanggang ngayon. Higit pa dyan, sinabi ni Putin na may 3,500 sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine na napalibutan sa Kupiansk. At isa sa mga general ng Russia ay ginawaran kahapon ng titulong bayani ng Russian Federation dahil sa pagkakakuha ng Kupiansk. Sa mga pekeng balita mismo namumuhay ang Russia, pati na rin ang balitang sinisira raw ang kagamitan ng NATO. Isinusulat ng Financial Times na iniulat kay Putin na nawala ng Ukraine ang 80% ng lahat ng kanluraning kagamitan. Sa totoo lang, ang karamihan sa mga nasirang Abrams, Leopard at iba pa ay aktibong nire-repair sa Poland at Germany at ibinabalik sa serbisyo. Pero sa mga folder ni Putin, demilitarisado na ang hukbong Ukrainian. 3 beses lang, paikot-ikot lang. Halimbawa, ipapaalala ko, noong direct line. Noong Disyembre 11 sinabi ni Putin na sinira ng mga Ruso ang humigit kumulang 215,000 unit ng kagamitan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Isipin mo yung kalokohan na yan, 215,000 unit ng kagamitan daw ang sinira ng mga Ruso. Hindi ako sigurado kung may ganoong karaming kagamitan ang buong NATO. Pero ang Financial Times ay naguhuhukay pa ng mas malalim, hindi lang sa harapan ang panlilinlang kundi pati sa ekonomiya. Si Belosov, sa totoo lang, ay isang ekonomista at ang tungkulin niya ay ilipat ang Russia sa mga riles ng digmaan. Nagawa niya ito. Pero sa anong halaga? Kamakailan lang ay iniulat kay Putin ang paglago ng 3.5 at ang tinatawag na hindi malulunod na ruble. Ayon sa Financial Times na may source sa Central Bank ng Russia, may panic sa sistema. Ang tunay na inflation ay doble ng opisyal na bilang. Tinatago ng mga general at opisyal kay Putin na ang mga pabrika ng depensa ay nagtatrabaho ng labis at ang mga kagamitan ay halos masira na hindi na mapapalitan dahil sa mga parusa. At sa isang punto, ang buong makinarya ng militar ay titigil na lang at hindi na muling mapapagana. Ayon sa Financial Times, sinasabi kay Putin na pagod na ang kanluran at pipigilan na ni Trump ang lahat. Konting laban pa, panalo na tayo. Kasabay nito, aktibong isinusulong ng Ukraine ang 20 puntong plano para sa kapayapaan. Nangangako pa rin ang Estados Unidos ng mga garantiya at insentibong pang-ekonomiya. At walang sinuman ang pumapayag na radikal na bawasan ang sandatahang lakas ng Ukraine. At kahit sa Washington, sumang-ayon sila na oo, 800,000 ay isang sapat na bilang. Pero ayon sa Financial Times, si Kirill Dmitriev na nakikipag-usap kay Vitkov ay nakumbinsi si Vladimir Putin na tiyak na pababagsakin ni Trump ang NATO. Kailangan lang maghintay ng kaunti. Sa huli, malinaw kung bakit tinanggihan ni Putin ang mga panukalang kapayapaan ni Trump. Ang kasinungalingan ng mga tao sa paligid ni Putin ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na isang pagsubok na lang at babagsak na ang lahat. Sinabi ni Putin, oo, nakikita namin na kaunti na lang at babagsak na ang Ukraine, kanluran at lahat. Pero dapat nating tandaan na ang pagsubok na ito ay posibleng magresulta ng 100,000 bagong bangkay ng mga Ruso. Ngayon, dadako na tayo sa susunod na punto. Sa puntong binibigyang diin ng Financial Times, ito ay tungkol sa mga pagkalugi. Iniulat kay Putin na minimal ang pagkalugi ng Russia at 1 sa 10 ang rasyo laban sa armed forces ng Ukraine, pabor sa Russia. Ayon kay Putin, base sa kanyang impormasyon, halos 1.2 milyong sundalo na ang nawala sa Ukraine. Ibig sabihin, sa utak niya, mga 150,000 na Ruso ang namatay. Iyan ay para sa buong digmaan, para sa buong malawakang digmaan. Pero ayon sa datos ng Institute for the Study of War at ng British Intelligence, ngayong 2,025 pa lang mga 300 at 82,000 na tao na ang napatay at nasugatan sa panig ng Russia.
sa taong ito pa lang. Ayon sa Institute for the Study of War, sa 2,025 nasakop ng Russia, ang 4,669 km2 ng Ukraine, kapalit ng pagkawala ng 83 tao bawat kilometro. Ayon sa Financial Times, tinatago ng mga general ang mga numerong ito kay Putin. Hinahati nila ito sa iba't ibang ahensya at hindi binabanggit ang dami ng nawawala. Sigurado si Putin na walang katapusan ang kanyang human resources. Kaya naman, madali niyang tinanggihan ang panukalang Christmas ceasefire na ito. Sa kanyang realidad, ang hukbo ng Russian Federation ay parang bakal na steamroller na patuloy lang sumulong, hindi nakakaramdam ng sakit. Sa huli, sasagutin ko, bakit mahalaga malaman ito? Siyempre, para maintindihan natin na ang mga negosasyon, ang pakikipag-usap kay Putin ngayon ay pakikipag-usap sa isang taong hindi nakakakita ng realidad, hindi niya ito nakikita. Anumang mga mungkahi ni na Trump, Zelensky, Rutte, Macron at iba pa ay nababangga sa pader ng mga ulat ng tagumpay ni Gerasimov sa isip ni Putin. Hawak pa rin ng mga Ruso ang Kupensk habang naniniwala si Putin sa katang-isip na pagkabihag nito at pagbagsak ng kanluran, kaya patuloy niyang itutulak ang mga tao sa kamatayan. Pero sa ngayon, dapat tuluyang durugin ng kanluran ang ekonomiya ng Rusya para ito ay bigla na lang bumagsak ng hindi inaasahan ni Putin dahil wala ng ibang paraan. Dito ko natatapusin ang aking sinabi. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang bell at i-like. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat, itutuloy.